Nanginginig ang mga kamay ni Amelia Reyes habang hawak ang makapal at puting sobre. Hindi ito ordinaryong liham. Ang papel ay mabigat, tila may sariling halaga. Sa gawing itaas, nakaukit sa kulay ginto ang isang pangalan na ngayon niya lang narinig, ngunit tunog pa lang ay nagpapahiwatig na ng karangyaan, De Villa Legacy Academy. Isang imbitasyon. Para sa isang final interview. Para sa posisyon ng head teacher o punong guro. Napabuntong hininga si Mai. Mula sa kinatatayuan niya sa kanilang maliit na sala, tanaw niya ang kusina kung saan ang umaga niya ay nagsimula sa pamilyar na kaguluhan. Isang kaguluhang para sa kanya ay musika. Kuya Miggy, yung sayo iyang medyas. Akin tong bago, sigaw ni Mariane, ang bunso at pinakamasayahin sa apat. Rian, pare-pareho lang yan, mahinahong sagot ni Miguel, ang panganay na kahit 10 taong gulang pa lang ay tila bapasan na ang responsibilidad ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Maayos na niyang isinusuot ang kanyang malinis na uniforme. Sa isang sulok, tahimik na nagbabasa ng libro si Natalia, ang kanyang pangalawa. Matalino at mapanuri ang batang iyon, taglay ang isang talas ng isip na minsa ikinatatakutan ni Mai. Siya ang laging nagtatanong, ang laging naghahanap ng mga sagot na hindi maibigay ng ina. At si Mateo, ang kanyang malambing na si Teo. Nakaupo ito sa sahig, may hawak na krayola at papel, at abala sa pagguhit ng isang pamilya ng mga ibon sa ilalim ng isang malaking puno. Siya ang pinakatahimik, ang pinakaramdamin sa lahat. 4 na anak. 4 na mundo. 4 na dahilan kung bakit kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Para sa inyo to, mga anak, bulong niya sa sarili, hinihimas ang ginintuang logo sa sobre. Para sa inyo. Ang De Villa Legacy Academy ay hindi basta-bastang paaralan. Ito ang bagong ipinagmamalaki ng kanilang bayan sa Bulacan, isang dambuhalang istruktura na gawa sa salamin at bakal na tila isang hiyas sa gitna ng mga bukirin. Pagbaba ni Mai sa tricycle, natulala siya sa laki nito. Ang gate pa lang ay mas mataas na sa kanilang buong bahay. Humugot siya ng malalim na hininga. Kaya mo to, Mai. Para sa mga bata. Sa loob, ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang lamig ng aircon ay dumampi sa kanyang balat. Ang bawat sulok ay amoy bago, amoy pera, amoy isang mundong malayo sa kinagisnan niya. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya at iginya siya sa isang pasilyo patungo sa opisina ng si. Good luck po, ma'am, sabi ng babae bago siya iwan sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok si Mae at isang baritonong boses ang sumagot mula sa loob. Come in. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Ang opisina ay napakalawak. Ang isang buong pader ay gawa sa salamin, tanaw ang lunti ang tanawin sa labas. May isang lalaking nakatayo roon, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malayo. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit, at sa tindig pa lang nito, alam mong sanay itong mag-utos. Good morning, sir. I'm Amelia Reyes. I'm here for the interview, halos pabulong na sabi ni Mai, ang kaba ay gumagapang sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki bago ito dahan-dahang humarap. At sa isang iglap, huminto ang mundo ni Mai. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang pamilyar na hugis ng mukha. Ang matangos na ilong. Ang mga matang iyon na minsang naging buong mundo niya. Mas may edad na ngayon, mas matigas ang linya ng panga, mas puno ng otoridad ang tindig, pero walang duda. Siya pa rin iyon. Siya pa rin iyon. Si Noel. Noel de Villa. Ang pangalan ay parang kidlat na gumuhit sa isipan ni Mai. 10 taon. 10 mahahabang taon ang lumipas, ngunit parang kahapon lang nang huli niyang makita ang mukhang iyon. Parang kahapon lang nang ang mga matang iyon, na ngayon ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan, ay nakatitig sa kanya na maihalong awa at paalam. Biglang bumalik ang alaala, matalas at masakit. Isang gabi, umuulan. Nakatayo sila sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw sa labas ng dati nilang tinutuluyan. Basang-basa ang kanyang buhok, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang balita na magbabago sa kanilang buhay. Ngunit bago pa man niya masabi, inunahan na siya nito. Mae, kailangan kong piliin ang pangarap ko. Patawad. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang pag-aalinlangan. Isang pangungusap na dumurog sa kanyang puso at sa lahat ng pangarap na binuo nila ng magkasama.
Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumakad palayo, iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng buhos ng ulan, yakap ang isang sikretong hindi na nito kailanman nalaman. Miss Reyes? Ang boses ni Noel ang pumutol sa masakit na alaala. Bumalik si Mai sa kasalukuyan sa malamig na opisina. Napakurap siya, pinipilit na itago ang luhang nagbabadyang tumulo. Nakakunot ang noo ni Noel, tinititigan siya na para bang isa siyang palaisipan. Okay ka lang ba? Tanong nito, ang boses ay purong propesyonal, walang bahid ng pagkakakilala. Hindi siya naaalala. Ang katotohanang iyon ay isa pang sampal sa pagkatao ni Mai. 10 taon para sa kanya ay isang walang hanggang pagtitiis at pagsasakripisyo. Para dito, tila isa lang siyang estranghero. Tumikhim si Mai, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Yes, sir. Pasensya na po. Medyo na-overwhelm lang po ako sa ganda ng opisina nyo. Isang palusot, pero iyon lang ang naisip niya. Tumango si Noel, tila tanggap ang kanyang dahilan. Umupo ito sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa at kinuha ang resume ni Mai. So, Amelia Reyes. Impressive credentials. 10 taon na karanasan sa pagtuturo. Naging department head sa dati mong pinapasukan. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Mai. Kailangan niyang malagpasan ito. Para sa mga anak niya. Nagpatuloy ang interview. Propesyonal ang bawat tanong ni Noel at sinikap ni Mai na maging propesyonal din ang bawat sagot. Ngunit sa likod ng mga salita tungkol sa educational philosophy at classroom management, ang isip niya ay sumisigaw. Ako too, Noel. Si Mai. Hindi mo ba talaga ako naaalala? One last question, Miss Reyes, sabi ni Noel, isinasara ang folder. Tell me about your family. The reason I ask is that this job is very demanding. I need to know that my head teacher has a solid support system. Ito na. Ang tanong na kinatatakutan niya. Huminga ng malalim si Mai, itinuwid ang kanyang likod, at sinalubong ang mga mata ni Noel. Ang mga matang minsan niyang minahal, ngayon ay pag-aari na ng isang estranghero. Sa isang boses na hindi nanginginig, puno ng isang kapitaganan na ipinundar ng 10 taong pagiging ina, sumagot siya. I'm the proud single mother of 4. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Noel. Hindi ito inaasahan ng lalaki. Ngunit mabilis itong napalitan ng paghanga. Umiti ito sa kanya, isang ngiting propesyonal, ngunit sa unang pagkakataon, tila may bahid ng init. Wow! 4. That's admirable, sabi nito, tila tunay na humanga. Mas lalo akong humanga sa'yo, Miss Reyes. A woman who can handle 4 children can definitely handle school. Tumayo si Noel at inilahad ang kanyang kamay. Congratulations, Amelia. The job is yours. Welcome to the Villa Legacy Academy. Nakatitig lang si Mai sa nakalahad na kamay. Ang kamay na dati niyang hinahawakan. Ang kamay na binitiwan siya. Nag-aalinlangan siyang abutin ito nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Mommy! Isang maliit na boses ang umalinggaw-ngaw. Si Marianne, ang kanyang masayahing si Rian, na may mga matang singkit at ngiting katulad ng lalaking nasa harapan niya. Tumatakbo itong pumasok, at kasunod niya ang 3 pa, si Miggy na may pag-aalala sa mukha, si Natalia na nakasimangot, at si Theo na nakahawak sa lailayan ng damit ng kanyang kuya. Natigilan si Noel. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Ang inilahad niyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Dahan-dahan, ibinaba niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, lumilipat-lipat mula kay Mae patungo sa 4 na bata na ngayon ay nakapalibot sa kanya. Tila ngayon lang niya napansin ang mga ito ng malapitan, ang mga mukhang hindi maikakaila. Napako ang tingin niya kay Rian, pagkatapos ay kay Miggy at sa 2 pa. Isang emosyon na hindi mabasa ni Mae, pagkalito, pagtataka, isang malayong kislap ng pagkakakilala, ang gumuhit sa mukha nito. Bumaling siya kay Mae, ang kanyang propesyonal na maskara ay basag na basag. Ang boses niya ay halos isang bulong, puno ng hindi makapaniwalang tanong. Mga anak mo sila? Sino ang ama nila? Sinakmal ng katahimikan ang buong opisina. Isang katahimikan na mas maingay pa sa anumang sigaw. Ang tanong ni Noel ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na walang sinuman ang handang sumagot.
Nakatitig lang sa kanya si Mae, ang mga mata nito ay naglalaman ng isang dekadang sakit at pagtitiis. Ang tapang na ipinakita nito kanina ay biglang gumuho, napalitan ng purong takot. Mabilis niyang hinila ang apat na anak papalapit sa kanya, na para bang isang kalasag ang kanyang katawan laban sa tingin ni Noel. Pasensya na po, sir, basag ang boses ni Mae, hindi makatingin ng diretsyo. Nagkamali lang po sila ng pinuntahan. Uuwi na po kami. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang mga anak at mabilis na tumalikod, halos takbuhin ang daan palabas ng opisina, hindi na lumingon pa. Naiwan si Noel na nakatayo, tulala. Narinig niya ang pagsara ng pinto, at ang tunog niyon ay parang isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Napabagsak siya sa kanyang silya, ang lakas ay tila hinigop mula sa kanyang katawan. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sino ang ama nila? Ang tanong ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Bakit niya iyon naitanong? Bakit iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig? Dahil sa gulat? O dahil sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na ayaw aminin ng kanyang isipan? Ang mukha ng maliit na batang babae, si Rian. Ang ngiti nito. Ang hugis ng mga mata. Para siyang tumitingin sa isang maliit na salamin ng kanyang sariling pagkabata. Impossible. Isang malaking pagkakataon lang. Pero paano kung hindi? Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib, ang bigat na 10 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot sa pamamagitan ng trabaho, ng tagumpay, ng mga bagong gusali at kontrata. Ang bigat ng pagsisisi. Iniwan niya si Mai. Iyon ang katotohanan. Ngunit sa isip niya noon, iyon ang tamang gawin. Iyon ang paraan para iligtas ito mula sa kanyang ina, si Doña Elvira de Villa, isang babaeng kayang sirain ang sinuman na hindi nito gusto para sa kanyang nag-iisang anak. Pinili niya ang maging duwag para protektahan ito. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang itamang gawin ay naging isang multo na laging bumubulong sa kanya tuwing gabi. Ngayon, ang multong iyon ay may mukha na. Hindi lang isa, kundi 5. Si Mae at ang 4 na bata na dala nito. Ilang oras siyang nakatulala sa kanyang opisina bago siya nagpasyang umuwi. Sa loob ng kanyang mamahaling kotse, habang mabilis na tinatahak ang daan, hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga nangyari. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong malaman. Ngunit alam niyang tumakbo na ito palayo. At sa itsura nito kanina, hindi na ito babalik. Pero hindi niya iyon matatanggap. Hindi dahil sa posibleng koneksyon ng mga bata sa kanya, isang ideyang masyadong magulo para harapin sa ngayon, kundi dahil si Amelia Reyes ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho. Iyon ang sasabihin niya sa kanyang sarili. Iyon ang kailangan niyang paniwalaan. Ang De Villa Legacy Academy ay ang kanyang obra maestra at kailangan nito ng pinakamahusay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero mula sa resume ni Mai. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Mae ay nanginginig pa rin. Miss Reyes. It's Noel de Villa. Narinig niya ang biglaang paghinga sa kabilang linya. Sir, pasensya na po talaga kanina. Hindi ko na po tatanggapin ang alok ninyo. Salamat po. Wait, mabilis na sabi ni Noel, ang boses ay mas may diin kaysa sa inaasahan niya. Huwag mong isipin ang nangyari kanina. Kalimutan mo na iyon. I'm calling about the job. The offer still stands. Ikaw ang kailangan ng paaralan, Amelia. Ikaw ang pinakamagaling. Ginamit niya ang pangalan nito, umaasang makakadagdag iyon ng bigat sa kanyang mga salita. Isang mahabang katahimikan. Please, dagdag ni Noel, at sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang pakiusap sa kanyang boses. Pag-isipan mo. Para sa kinabukasan ng paaralan at para na rin sa kinabukasan ng mga anak mo. Alam niyang iyon ang magiging kahinaan nito. Sige po, sir. Pag-iisipan ko, mahinang sagot nito bago ibaba ang telepono. Napabuntong hininga si Noel, isinandal ang ulo sa headrest ng kotse. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Kinabukasan, pumasok si Noel sa kanyang opisina na may panibagong determinasyon. Hihintayin niya ang desisyon ni Mai. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Han! Surprise! Si Isabella Gonzalez,
ang kanyang maganda at sopistikadang fiance, ay nakaupo sa silya sa tapat ng kanyang mesa, nakadekwatro, at may matamis na ngiti sa mga labi. Siya ang larawan ng perpektong partner para sa isang matalino, ambisyosa, at galing sa isang pamilyang kasing yaman ng sa kanila. Ang kanilang pagsasama ay isang perpektong kasunduan. Isabella, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Noel, hinalikan ito sa pisngi. I missed you, of course. At may dala akong kape, sabi nito, itinaas ang 2 tasa mula sa isang sikat na coffee shop. You look stressed. Mahirap ba ang paghahanap ng head teacher? We found one, maikling sagot ni Noel, umupo sa kanyang silya. Oh, really? That's great. Sino? Tanong ni Isabella, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Napansin nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa ni Noel, ang folder na hindi niya naibalik sa drawer kahapon. Amelia Reyes, basa nito sa pangalan. She must be good. Ang taas ng standards mo, di ba? May kung anong kakaiba sa tono ni Isabella, isang bagay na hindi matukoy ni Noel. Tumango lang siya. She's the best Iniwan ni Isabella ang usapan doon, ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano para sa kanilang engagement party, napansin ni Noel na ang mga mata nito ay laging bumabalik sa folder ni Mai. Kinailangan ni Noel na lumabas para sa isang saglit na meeting sa site. Pagbalik niya, naabutan niya si Isabella na inaayos ang ilang mga lumang gamit sa isang estante. May isang lumang kahon doon na naglalaman ng kanyang mga memorabilia mula sa kolehiyo. Naku, Hon, ang kalat mo pala, biro ni Isabella, nakangiti. I'm just digging up a bit. Hayaan mo na yan, ako na ang bahala dyan mamaya, sabi ni Noel. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Noel na may hawak na si Isabella na isang lumang photo album. Ang album na iyon. Dahan-dahan itong binuklat ni Isabella, ang mga daliri ay dumadapo sa mga kupas na larawan ng mga kaibigan at masasayang alaala. At sa huling pahina doon, isang larawan niya at ni Mae, kuha sa ilalim ng isang puno ng akasya sa kanilang unibersidad. Magkayakap sila, ang mga ngiti ay abot hanggang tainga, puno ng mga pangarap at pangako. Si Mae, na may mahabang buhok at walang muwang na mga mata, ay kamukhang-kamukha pa rin ang babaeng nakita niya kahapon. Nakita ni Noel na binaliktad ni Isabella ang litrato. Alam niya kung ano ang nakasulat doon, isinulat ng kanyang sariling kamay 10 taon na ang nakalipas. Noel Mae, magpakailanman. Isinara ni Isabella ang album, ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. She looks familiar, sabi nito sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Itong si Mae sa litrato. Hindi nakasagot si Noel. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito para takasan ang tingin ni Isabella. Si Mae ang tumatawag. Hello. Sir, ako po to, si Amelia. Biglang lumambot ang boses ni Noel, isang bagay na hindi niya namalayan. Amelia. Napatawag ka. Sir, pinag-isipan ko na po. Tinatanggap ko na po ang trabaho. Naramdaman ni Noel ang paggaan ng kanyang dibdib. That's great news. I'm glad. Makakaasa ka na hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo. Salamat po, Sir Or. Xia de Villa. Noel is fine when it's just us, mabilis niyang sabi, bago pa niya mapigilan ang sarili. Okay, Principal Reyes. See you tomorrow. Ibinaba niya ang telepono na may ngiti sa labi. Ngunit ang ngiting iyon ay naglaho nang makita niya ang itsura ni Isabella. Nakatayo ito, hawak pa rin ang lumang album. Ang kanyang mga mata ay parang 2 matalim na punyal, nakatitig sa kanya. Ang pagdududa sa mukha nito kanina ay napalitan na ng isang bagay na mas tiyak, mas mapanganib. Isang malamig na katiyakan. Sinulyapan nito ang pangalan sa folder ni Mae, pagkatapos ay tumingin ulit kay Noel. Hindi na ito nagsalita, ngunit sa tingin pa lang nito, alam na ni Noel na isang bagyo ang paparating. At siya, sa kanyang kagustuhang itama ang nakaraan, ay tila nagbukas ng pinto para wasakin nito ang kanyang kasalukuyan. Ang unang araw ni Mae bilang punong guro ng De Villa Legacy Academy ay parang paglakad sa isang alambre. Bawat hakbang ay maingat, bawat paghinga ay kinakalkula. Ang buong paaralan ay isang malaking paalala ng lahat ng bagay na wala siya, at ng lalaking nag-iwan sa kanya. Ngunit sa tuwing mararamdaman niya ang pamilyar na kirot,
Tinitingnan niya ang kanyang 4 na anak na kasama niya ngayon, naglalakad sa pasilyo suot ang kanilang bagong uniforme, at ang kirot ay napapalita ng determinasyon. Ang ganda dito, Mommy, bulalas ni Rian, ang mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan ang malawak at makulay na playground. Masyadong malaki, bulong naman ni Natalia, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Parang ang hirap magtago dito. Hinawakan ni Mae ang kamay ni Natalia. Hindi mo kailangang magtago, anak. Dito tayo ngayon. Ang unang paghaharap nila ni Noel bilang magkatrabaho ay sa isang meeting kasama ang iba pang mga guro. Pumasok si Mae sa conference room, dala ang isang folder na puno ng kanyang mga plano at ideya. Nakaupo na si Noel sa dulo ng mahabang mesa, ang kanyang presensya ay nangingibabaw sa buong silid. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo, at mabilis na umiwas si Mae. Good morning, everyone. I would like to formally introduce our new head teacher, Jimeth Amelia Reyes. Simula ni Noel, ang boses ay formal at malakas. Habang ipinapaliwanag ni Mae ang kanyang vision para sa paaralan, naramdaman niya ang titig ni Noel. Hindi ito lumubay. Bawat salita niya, bawat galaw niya, ay tila sinusuri nito. Sinubukan niyang huwag magpaapekto, ngunit ang init na gumagapang sa kanyang batok ay nagpapahiwatig ng kanyang kaba. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Mae na ilagay ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho. Inayos niya ang mga curriculum, kinausap ang mga guro, at siniguradong maayos ang pagpasok ng mga bata. Ngunit si Noel, tila may sariling agenda. Palagi itong may dahilan para pumunta sa opisina niya, magtanong tungkol sa mga operational concerns, o simpleng maglakad-lakad sa mga pasilyo kung saan nag-aaral ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang nag-obserba si Mae sa labas, nakita niya si Noel sa may playground. Naglalaro ang mga bata. Biglang natumba si Mateo habang tumatakbo. Bago pa man makalapit si Mae, nandoon na si Noel. Mabilis nitong tinulungan si Theo na tumayo. Okay ka lang, champ, malambing na tanong ni Noel. Umiling si Theo, medyo naiiyak. Nakita ni Mae na lumuhod si Noel para maging kapantay ng bata. Dahan-dahan itong pinagpagan ang alikabok sa tuhod ni Mateo. Ngunit bigla itong natigilan. Nakita ni Mae ang pagkunot ng noo ni Noel habang tinititigan ang binti ni Mateo. Mula sa kanyang kinatatayuan, alam ni Mae kung ano ang nakita nito, isang malaking pasa, mas maitim at mas malaki kaysa sa dapat idulot ng simpleng pagkatumba. Malakas ata ang pagkakabagsak mo, sabi ni Noel, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. Ngumiti lang si Theo ng matamlay. Okay lang po, sir. Sanay na po ako. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal sa puso ni Mae. Lumapit siya, pilit nang umingiti. Theo, anak. Halika na. Magmeryenda na tayo. Kinuha niya ang kamay ng anak, sinadyang hindi tumingin kay Noel. Ngunit naramdaman niya ang mga mata nitong nakasunod sa kanila, puno ng mga tanong na hindi masabi. Ang pinakamatapang sa kanyang mga anak, si Natalia, ang unang kumpronta kay Noel. Isang araw, habang naglalakad si Noel sa hallway, hinarang siya ng maliit na bata. Nakapamiwang ito, ang mukha ay seryoso. Bakit po kayo laging nakatingin sa mommy ko, sir? Diretsahang tanong ni Natalia. Natigilan si Noel, hindi inaasahan ang tanong. Umiti siya, isang pilit na ngiti. Hinahangaan ko lang ang mommy mo. She's a very good principal. Talaga po, sagot ni Natalia, hindi kumbinsido. Kasi po, yung mga tingin nyo, hindi po tingin para sa principal. Ganyan po yung tingin ng mga bida sa GH, pag may gusto sila sa isang tao. Hindi nakasagot si Noel. Napanganga na lang siya sa talas ng isip ng bata. Ang tensyon ay lalong tumindi nang magkaroon ng Key Family Day di ang paaralan. Isang malaking kaganapan na inorganisa mismo ni Noel. Inanyayahan ang lahat ng pamilya. Dumating si Isabella, nakakapit sa braso ni Noel na parang isang mamahaling palamuti, ang mga ngiti nito ay kasing perpekto ng kanyang suot na damit. Habang abala ang lahat sa mga palaro, isang event photographer ang kumuha ng litrato. Sa isang hindi sinasadyang sandali, napadpad si Noel sa pwesto kung nasaan si Mae at ang kanyang mga anak. Nagkukulitan sila, nagtatawanan. Lumapit si Noel at sa loob ng ilang segundo, nakisali siya sa tawanan. Si Rian ay nagpakarga sa kanya. Si Miggy ay nakipag-appear.
Maging si Nathalia ay bahagyang umiti. At si Theo, nakahawak sa kanyang kamay. Click! Nakuha ng photographer ang sandaling iyon. Isang perpektong larawan. Isang masayang pamilya. Mula sa di kalayuan, nakita ni Isabella ang lahat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na ekspresyon. Napanood niya kung paano tumawa si Noel kasama ang mga bata, isang tawa na puno ng kagalakan, isang tawa na hindi niya pa kailanman narinig mula rito kapag sila lang ang magkasama. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagkunwaring may kausap, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa eksenang iyon. Ang pagdududa niya ay naging isang nag-aapoy na galit. Gabi na nang matapos ang lahat. Pagod na umuwi si Mae at ang mga bata. Habang hinahanda niya sila para sa pagtulog, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kaibigan niyang si Lina, ang nag-iisang nakakaalam ng kanyang sikreto. Mae! Ang boses ni Lina ay nanginginig, puno ng pagkasindak. Lina! Bakit? Anong nangyari? Kinabahang tanong ni Mae. Mae, si Theo. Nahimatay siya habang naglalaro kanina pag-uwi. Dinala namin siya sa ospital. Bilisan mo. Nabitiwan ni Mae ang cellphone. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang huling nakita niya bago siya tumakbo palabas ng bahay, ay ang guhit ni Mateo na nakadikit sa ref, isang pamilya ng mga ibon, masaya sa ilalim ng puno. Ngunit sa guhit na iyon, isa sa mga inakay ay may kulay na mas maputla kaysa sa iba. Ang mga pasilyo ng ospital ay may sariling amoy, isang pinaghalong amoy ng gamot, antiseptiko, at takot. Para kay Mae, ang amoy na iyon ay sumasakal sa kanya. Bawat hakbang niya patungo sa emergency room ay parang isang milya ang layo. Ang mga salita ni Lina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, si Theo na himatay ospital. Naabutan niya si Lina sa labas ng EC, hindi mapakali sa paglalakad pabalik-balik. Nang makita siya nito, agad siyang niyakap. Kumusta si Theo? Nasaan siya? Anong sabi ng doktor? Sunod-sunod na tanong ni Mae, ang boses ay nanginginig. Nasa loob pa, Mae. Inaalam pa nila. Bigla na lang siyang bumagsak kanina habang naglalaro kami sa labas ng bahay niyo. Namutla siya bigla, paliwanag ni Lina, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Umupo si Mae sa isang malamig na upuang bakal, ang kanyang mga kamay ay magkayakap na parabang nagdarasal. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang walang hanggang paghihintay. Ang isip niya ay lumilipad kung saan-saan. Ang pasa sa binti ni Theo na nakita ni Noel. Ang madalas nitong pagiging matamlay. Ang pagiging maputla. Mga senyales na pilit niyang isinawalang bahala, iniisip na bahagi lang ng pagkabata. Sana mali ako. Sana simpleng pagod lang. Pakiusap. Pagkaraan ng halos isang oras, lumabas ang isang doktor. Ang kanyang mukha ay seryoso at alam na agad ni Mae na hindi maganda ang balita. Andres Reyes? Ako po, Doc. Kumusta po ang anak ko? Napatayong tanong ni Mae. Okay na po ang lagay niya sa ngayon, stable na po siya. Pero kailangan nating gawin ang ilang mga tests. Base sa initial findings namin at sa mga sintomas na sinabi ninyo, we suspect he might have a condition called aplastic anemia. Parang isang banyagang salita ang narinig ni Mae. Ano po yun, Doc? Ito po ay isang rare blood disorder, malumanay na paliwanag ng doktor, ngunit ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Mae. Nangyayari ito kapag ang bone marrow ng isang tao ay hindi na nakakagawa ng sapat na bagong blood cells para sa katawan. Kaya siya laging pagod, namumutla at madaling magkapasa. May mailunas po ba? Takot na tanong ni Mae. Ang pinakamabisang lunas po ay isang bone marrow transplant. Transplant. Ang salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Mae. Isang salitang nagpapahiwatig ng panganib, ng malaking halaga, ng isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Para magawa po iyon, patuloy ng doktor, kailangan nating maghanap ng compatible donor. Unahin po nating itest ang mga immediate family members. Ang mga kapatid niya at syempre, ang mga magulang. Sila po ang may pinakamataas na tsansang maging match. Ang mga magulang. Natigilan si Mae. Ang mundo niya ay gumuho. Nandyan ang 3 pa niyang anak. Nandyan siya. Ngunit alam niya ang sinasabi ng siyensya.
Ang pinakamataas na tsansa ng pagkakatugma ay mula sa mga magulang. Mula sa kanya at sa ama. Ang amang hindi nakakakilala sa kanila. Ang amang iniwan sila. Ang amang nasa harapan niya lang kanina, walang kaalam-alam sa mundong unti-unting bumabagsak sa paligid nila. Sa mga sumunod na araw, ang ospital ang naging mundo ni Mae. Si Theo ay inilipat sa isang pribadong silid. Nagsimula na ang napakaraming tests. Kinuhanan na ng dugo si Mae at ang tatlo pa niyang anak, si Miggy, Nathalia, at Rian, para sa compatibility testing. Si Miggy ay matapang, hindi umimik. Si Rian ay umiyak ng bahagya. Si Nathalia ay nagtanong ng nagtanong. Bakit kailangan ito, Mommy? Gagawa ba sila ng bagong Theo? Sa gabi, kapag tulog na si Theo, uupo si Mae sa tabi ng kama nito, hahawakan ang maliit at maputlang kamay. Titingnan niya ang payapang mukha ng anak at ang mga luha ay kusa na lang tutulo. Ang lahat ng tapang niya, ang lahat ng pagmamataas na inipon niya sa loob ng 10 taon, ay unti-unting naubos, napapalitan ng purong desperasyon. Tinawagan niya ang iilang malayong kamag-anak, nagbabaka sakaling may makatulong, may magpatest. Ngunit lahat sila ay may dahilan. Malayo. Mahal. Walang panahon. Sa bawat pagtanggi, lalo niyang naramdaman ang bigat ng pag-iisa. Isang hapon, paglabas niya ng kwarto ni Theo para bumili ng kape, narinig niya ang boses ng doktor mula sa nurse station. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang pangalan ng kanyang anak. Nakuha na ba ang resulta ng pamilya Reyes? Kawawa naman yung bata, kailangan na nating makahanap ng donor kaagad. Nandito na, Dok. Unfortunately, negative. Walang perfect match sa nanay at mga kapatid. Nabitiwan ni Mae ang kanyang pitaka. Ang mga barya ay kumalat sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Walang match. Ang huling pag-asa niya ay nawala. Wala na siyang ibang mapupuntahan. Wala na siyang ibang malalapitan. Maliban sa isa. Napaupo siya sa isang bench sa hallway, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagod, takot at pagkatalo. Isang iyak ng isang inang naubusan na ng pag-asa. Hindi niya namalayan ang paglapit ng isang tao, hanggang sa maramdaman niya ang isang kamay na dahan-dahang dumampi sa kanyang balikat. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata, na namamaga at puno ng luha, ay sinalubong ng mga matang puno ng pag-aalala. Si Noel. Nakatayo ito sa harapan niya, nakasuot pa rin ang kanyang office attire, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang si. Ito ay mukha ng isang taong nag-aalala. Mae, mahinang sabi nito. Ilang araw na kayong wala sa school. Nagtanong-tanong ako. Nalaman kong nandito kayo. Anong nangyari? Hayaan mo akong tumulong. Ang alok nito ng tulong ay parang isang susi na nagbuka sa lahat ng emosyon ni Mae. Ang sakit. Ang galit. Ang pagmamakaawa. Naghalo-halo ang lahat. Tinitigan niya si Noel. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Para kay Theo. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita, para sabihin ang mga salitang 10 taon niyang itinago. Ngunit bago pa man may lumabas na tunog, isang nurse ang lumapit sa kanila. Reth Reyes, tawag ng nurse, hawak ang isang clipboard. Kailangan na po nating simulan ang compatibility testing para sa pamilya. Tumingin ang nurse kay Noel na nakatayo sa tabi ni Mae. Kasama po ba siya, ma'am? Ang ama po ng bata. Ang tanong ng nurse ay parang bombang sumabog sa gitna nilang dalawa. Ang mga mata ni Mae ay nanlaki sa gulat. Ang tingin naman ni Noel ay nagbago, mula sa pag-aalala, ito ay naging matinding pagkalito. Tumingin siya sa nurse, pagkatapos ay tumingin kay Mae. Ang kanyang isip ay tila pinipilit na pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng isang imposibleng palaisipan. Ang mga bata. Ang sakit ni Mateo. Ang tanong ng nurse. Nakatitig si Noel kay Mae, naghihintay ng sagot, ang kanyang mga mata ay nagtatanong ng isang bagay na mas malalim pa sa tanong ng nurse. Mae, ano ang totoo? Ang gabi ng engagement party ni Noel at Isabella ay perpekto. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila.
Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang sa mga alahas ng mga bisita. Ang mahinang tunog ng isang string quartet ay nagbibigay ng eleganteng musika sa paligid. Nakatayo si Noel sa tabi ni Isabela, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Nasa isang malamig na pasilyo ng ospital. Kasama po ba siya, ma'am? Ang ama po ng bata. Ang tanong ng nurse ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang utak sa loob ng nagdaang 2 araw. Hindi ito sinagot ni Mai. Umiwas lang ito ng tingin at sinabing hindi niya kasama ang ama ng bata. Ngunit ang paraan ng pag-iwas nito, ang takot sa mga mata nito, ay nagsasabi ng ibang kwento. Tinulungan niya si Mai sa mga gastusin sa ospital. Sa ilalim ng dahilan na ito ay tulong mula sa kumpanya. Ngunit alam niyang higit pa roon ang dahilan. Isang malakas na puwersa ang humihila sa kanya, pabalik sa babaeng iyon at sa mga anak nito. Isang puwersa na hindi niya maintindihan at kinatatakutan niyang pangalanan. Hon, are you okay? Bulong ni Isabela, ang mga kuko nitong perpektong pula ay marahang humaplos sa kanyang braso. You seem distracted. I'm fine. Just thinking about work, pagsisinungaling ni Noel. Ngumiti si Isabela, ngunit ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa likod ng perpektong ngiting iyon, isang bagyo ang nagaganap. 2 araw na ang nakalipas, matapos ang kanyang pagbisita sa opisina ni Noel, hindi na siya mapakali. Ang litrato. Ang pangalan. Ang biglaang paglambot ng boses ni Noel sa telepono. Ang mga piraso ng palaisipan ay naroon, at kailangan niya lang ng isang tao para buin ito para sa kanya. Kaya't gumawa siya ng isang tawag. Isang tawag sa isang pribadong investigador na dati nang nakagawa ng milagro para sa kumpanya ng kanyang ama. Ang utos niya ay simple, alamin ang lahat tungkol kay Amelia Reyes. Kaninang hapon lang, 1 oras bago siya magsimulang mag-ayos para sa party, dumating ang resulta. Isang makapal na brown envelope ang iniabot sa kanya. Sa loob, naroon ang lahat. Ang tirahan ni Mai. Ang kawalan nito ng asawa. At ang pinakaimportanteng dokumento, kopya ng mga birth certificate ng 4 na bata. Miguel Reyes, Nathalia Reyes, Mateo Reyes, Marian Reyes. Lahat ay may parehong petsa ng kapanganakan. Quadruplets. At sa bawat isa, sa espasyo para sa pangalan ng ama, isang salita lang ang nakasulat, unacknowledged. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Ang huling pahina ng report ay isang preliminary ZT analysis. Isang hibla ng buhok mula sa suklay sa banyo ni Noel, at isang basong ginamit ni Miguel Reyes sa family day ng eskwelahan. Hindi ito isang opisyal na resulta na tatanggapin sa korte, ngunit para sa investigador, ang resulta ay halos tiyak na. 79.8% probability of paternity. Napatayo si Isabela, ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang hinala ay naging isang malamig at matigas na katotohanan. 10 taon. Isang lihim na dinala ng babaeng iyon sa loob ng 10 taon. At ngayon, nagbabalik ito para agawin ang lahat ng dapat ay sa kanya. Hindi. Hindi siya papayag. Ang gabing ito, ang engagement party na ito, ay hindi magiging selebrasyon ng pag-iisa nila ni Noel. Ito ay magiging isang entablado. Ang entablado kung saan niya wawasakin si Amelia Reyes sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please, sabi ng MC. Let us all welcome, few words from our lovely couple, Lim Noel de Villa and Ms. Isabela Gonzalez. Nagpalakpakan ang mga tao. Hinawakan ni Isabela ang braso ni Noel at sabay silang umakyat sa entablado. Kinuha ni Noel ang isang mikropono. Thank you all for coming. Isabela and I are so happy to share this moment with all of you. Habang nagsasalita si Noel, ang mga mata ni Isabela ay naglilibot sa mga bisita. At doon, sa isang mesa sa may gilid, kasama ang iba pang mga guro mula sa De Villa Legacy Academy, nakita niya ito. Si Amelia Reyes. Simple lang ang suot nitong bestida, ngunit mayroon itong isang kapitaganan na kinamumuhian ni Isabela. Ang mukha nito ay bahagyang maputla, halatang dala ang bigat ng problema sa ospital. Good, isip ni Isabela. Mas magiging masakit ito para sa kanya.
Nang matapos si Noel, si Isabela naman ang kumuha ng mikropono. Ngumiti siya ng matamis sa mga bisita. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. This night is truly special. Simulan niya, ang boses ay parang pulot. Gusto ko rin pong gamitin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa mga taong bumubuo ng aming pangarap, ang De Villa Legacy Academy. At syempre, ang aming napakagaling na head teacher. Itinuon ni Isabela ang kanyang tingin kay Mae. Ang lahat ng ilaw ay tila sumunod sa kanyang tingin. Ang lahat ng mata sa ballroom ay napunta ngayon kay Mae. Nakita ni Isabela ang pagkagulat at kaba sa mukha ng babae. Please stand up, Janet Amelia Reyes, utos ni Isabela, ang boses ay nag-aanyaya pa rin. Let's give her a round of applause. Nagpalakpakan ang mga tao. Walang nagawa si Mae kundi dahan-dahang tumayo, ang mukha ay namumula. Isang kahangahangang babae, patuloy ni Isabela, hindi inaalis ang tingin kay Mae. Isang babaeng puno ng tapang at sikreto. Hindi ba't kahanga-hanga na sa loob ng 10 taon, nagawa niyang palakihing mag-isa ang 4 na anak ng aking mapapangasawa? Ang huling mga salita ay binitiwan niya ng may diin at lason. Ang palakpakan ay biglang namatay. Ang buong ballroom ay natigilan. Ang mga bulungan ay nagsimula parang bubuyog na unti-unting lumalakas. Sa tabi ni Isabela, natigilan si Noel. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang pagtataka. Tumingin siya kay Isabela, pagkatapos ay kay Mae. Si Mae ay nakatayo pa rin, ngunit ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Para siyang isang estatwang gawa sa yelo, nakatingin ng diretsyo kay Isabela, ang mga mata ay puno ng sakit at pagkakanulo. Ang hawak ni Noel na baso ng champagne ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Bumagsak ito sa sahig. Smash! Ang tunog ng nabasag na salamin ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Tumingin siya kay Mae, ang isip niya ay nagpupumilit na iproseso ang narinig. 4 na anak ng aking mapapangasawa. 4. Quadruplets. Ang mga mukha ng mga bata ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Si Rian na kamukha niya. Si Theo na nasa ospital. Ang mga tanong. Ang pag-iwas. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ngunit hindi pa tapos si Isabela. Inilapit niya ang mikropono sa kanyang mga labi para sa huling, pinakamatinding dago. Ang kanyang boses ay naging isang mapanuyang bulong na narinig ng lahat. At ang pinakamasaklap sa lahat ay isa sa mga batang iyon, si Mateo, ay kasalukuyang nag-aagaw buhay sa ospital. At kailangan niya ang kanyang ama. Hindi ba, Noel, mahal ko? Hindi na narinig ni Noel ang huling mga salita. Ang kanyang mundo ay umikot at gumuho ng sabay-sabay. Ang ingay ng mga bisita ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay si Mae na nakatayo sa gitna ng lahat, wasak at nag-iisa. Isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi, isang tanong na naglalaman ng 10 taong kawalan at isang saglit na katotohanan. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa gilid ng entablado, ang mga mata ay nakapako kay Mae. Totoo. Ang tanong ni Noel, totoo? Ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang desperadong pakiusap para sa isang kasinungalingan na alam na niyang hindi darating. Hindi sumagot si Mae. Dahan-dahan lang itong tumalikod at, sa gitna ng mga nagbubulungang bisita at mga mapanghusgang tingin, lumakad ito papalabas ng ballroom. Bawat hakbang ay tila isang walang hanggang paglalakbay, ang kanyang likod ay tuwid, isang huling piraso ng dignidad na pinanghahawakan. Para kay Noel, ang pagtalikod na iyon ay ang kumpirmasyon. Bumaling siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa nito nakikita dati. Anong ginawa mo? Kalmado ngunit puno ng panganib na tanong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang tama, Noel. Ipinakita ko lang sa lahat kung anong klaseng babae siya, mayabang na sagot ni Isabela, hindi pa rin nauunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi na nagsalita si Noel. Bumaba siya ng entablado, hindi pinansin ang gulat ng mga mukha, ang mga tawag ng kanyang ina, o ang pagpigil ni Isabela. Tinahak niya ang daan na dinaanan ni Mae, ngunit pagdating niya sa labas, wala na ito. Nawala na parang bula. Ang mga sumunod na oras ay malabo para kay Noel. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makarating sa ospital. Nagmaneho siya na parang wala sa sarili, ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang na parang mga guhit ng kulay.
Pagdating niya sa ospital, diretso siyang nagtungo sa laboratorio. Kailangan kong magpadna test, sabi niya sa naguguluhang medtech. Para kay Mateo Reyes. Pakiusap, bilisan ninyo. It's an emergency. Ginamit niya ang kanyang pangalan at impluwensya para mapabilis ang lahat. Habang naghihintay, umupo siya sa isang sulok ng ospital, ang isip ay blanko. Siya ay may mga anak. 4. At isa sa kanila ay may sakit. Isang sakit na maaaring siya lang ang lunas. Ang bigat ng katotohanan iyon ay halos dumurog sa kanya. Kinaumagahan, hawak na niya ang resulta. Isang piraso ng papel na nagbago ng kanyang buong buhay. Itim sa puti. Malinaw at hindi maikakaila. Compatibility match, 79.9%. Noel De Villa is the biological father. Napahawak si Noel sa pader para suportahan ang sarili. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay hindi umabot sa kanyang mga baga. Pagkatapos ay gumuho siya. Sa isang sulok ng ospital, ang makapangyarihang CE na si Noel De Villa ay napaupo sa sahig at humagulgol na parang isang bata. Isang iyak ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang pagmamahal na ngayon lang niya naramdaman, ang pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Una niyang pinuntahan si Isabela. Naabutan niya ito sa kanilang kondo unit, nag-impact. Aalis ka na, tanong ni Noel, ang boses ay malamig. Anong inaasahan mo, Noel? Na mananatili ako rito pagkatapos ng kahihiyan kagabi, galit na sagot ni Isabela. Hindi iyon kahihiyan, Isabela. Iyon ay katotohanan, mariing sabi ni Noel. Isang katotohanang sinira mo hindi lang para sa akin, kundi para sa isang inang nag-iisa at sa isang batang may sakit. Tapos na tayo. Ganoon na lang yon. Itatapon mo ang lahat para sa kanila, hindi makapaniwalang sigaw ni Isabela. Wala kang alam sa lahat na sinasabi mo, sagot ni Noel, bago tumalikod at iniwan itong mag-isa kasama ng kanyang galit. Ang pangalawang hantungan niya, ang mansyon ng mga De Villa. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na naging kulungan ng kanyang mga pangarap. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira De Villa, sa sala, umiinom ng tsaan na para bang walang nangyari. Noel, anak. Pinahiya mo ako kagabi. Pinahiya mo ang pamilya natin, bungad nito, ang boses ay matigas. Kayo ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito, ma, sagot ni Noel, ang paggalang sa kanyang boses ay tuluyan ng nawala. May mga anak ako, ma, 4. At 10 taon ninyo itong itinago sa akin. Ano ang sinasabi mo, pagmamaang-maanga ng matanda, ngunit may kislap ng takot sa mga mata nito. Si May. Bakit siya umalis 10 taon na ang nakalipas? Sabihin ninyo sa akin ang totoo. Sinubukan ni Doña Elvira na magdahilan na sisihin si May na ito ay isang gold digger. Ngunit hindi na naniniwala si Noel. Hindi, ma, alam kong may ginawa kayo. Nakikita ko sa mga mata ninyo, giit ni Noel. Sa wakas, sumuko ang matanda. Ang kanyang postura ay bumagsak. Ginawa ko lang kung ano ang tama para sa'yo. Ang babaeng yun ay isang pagkakamali. Isang distraksyon sa iyong kinabukasan. Tinakot ko siya. Sinabi kong sisirain ko ang buhay niya, ang pamilya niya, kung hindi kanya lalayuan. Ang pag-amin ay parang bombang sumabog sa loob ni Noel. Hindi lang pala si Mae ang niloko. Pati siya. Ginamit ng kanyang ina ang pagmamahal niya kay Mae para manipulahin siya. Hindi lang siya ang tinakot ninyo, ma, nanginginig ang boses ni Noel sa galit. Sinabi niyo sa akin na kung hindi ko siya iiwan, sisirain niyo hindi lang ako, kundi pati ang pamilya niya. Pinaniwala ninyo ako na inililigtas ko siya sa pag-iwan ko sa kanya. Pinili ko ang maging duwag dahil sa kasinungalingan ninyo. Ito ang unang pagkakataon na sinagot ni Noel ang kanyang ina. Ang reyna ng kanilang pamilya. Natigilan si Doña Elvira, hindi makapaniwala sa nakikita. Paano mo nagagawang kampihan ang babaeng iyon laban sa sarili mong ina? Dahil ina siya ng mga anak ko. Mga apo ninyo na hindi ninyo alam kung nabubuhay o hindi, sigaw ni Noel, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. At isa sa kanila, kailangan ako ngayon. Nakita ni Doña Elvira na natatalo na siya. Ginamit niya ang kanyang huling sandata. CJ.
Piliin mo sila, malamig na sabi nito. Piliin mo sila at mawawala sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang lahat ng pinaghirapan mo. Tinitigan ni Noel ang kanyang ina, ang babaeng humubog at sumira sa kanyang buhay. Ngunit wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging awa na lang. Nawala na sa akin ang lahat 10 taon na ang nakalipas. Noong gabing iniwan ko si Mai, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Noel. Ngayon, babawin ko sila. Tumalikod si Noel at lumakad palabas ng mansyon, iniwan ang kanyang ina na tulala at talunan sa gitna ng kanyang malamig at walang lamang palasyo. Sa paglabas niya sa pinto, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Malaya na siya. Ngayon, kailangan na lang niyang harapin ang pinakamahirap na laban, ang makuha ang tiwala at pagpapatawad ng babaeng sinaktan niya at ng mga anak na hindi niya kailanman nakilala. Ang operasyon ay isang tagumpay. Ang mga salitang iyon mula sa doktor ay ang tanging musikang gustong marinig ni Mai. Pagkatapos ng ilang linggong puno ng takot at kawalan ng katiyakan, ang bone marrow transplant ni Mateo ay naging maayos. Ang bone marrow mula kay Noel ay perpektong tugma, isang biyaya sa gitna ng unos na sumira sa kanilang mga buhay. Sa mga araw ng paggaling ni Mateo, ang silid sa ospital ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Si Noel, pagkatapos putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan, kay Isabella, sa kanyang ina, at sa kumpanya, ay ginugol ang bawat oras sa ospital. Hindi siya umalis. Dala niya ang pagkain, kinakausap ang mga nurse, at madalas, tahimik lang na nakaupo sa isang silya sa sulok ng kwarto, pinagmamasdan ang kanyang natutulog na anak. Hindi siya kinakausap ni Mai. Ang mga palitan nila ay limitado sa mga kinakailangan, tungkol sa gamot ni Mateo, sa sinabi ng doktor, sa schedule ng mga nurse. Ang pader na itinayo ni Mai sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 10 taon ay mas tumibay pa. Ngunit sa likod ng pader na iyon, nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang pagod sa mga mata ni Noel, ngunit hindi ito umalis. Nakikita niya kung paano nito dahan-dahang sinusubukang kausapin ang 3 pa niyang anak kapag dumadalaw ang mga ito. Si Rian ang unang bumigay. Isang hapon, walang sabi-sabing umupo ito sa kandungan ni Noel at nagpakwento. Si Miggy, ang responsableng kuya, ay nanatiling may distansya, ngunit sinasagot na niya ang mga tanong ni Noel tungkol sa eskwela. Si Nathalia ang pinakamahirap. Ang matalino at mapanuring si Nath. Isang araw, hinarap niya si Noel habang nagbabantay ito kay Mateo. Bakit ngayon ka lang, tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng hinanakit na hindi nababagay sa kanyang edad. Dahil ba may sakit si Theo kaya ka nandito? Hindi nagulat si Noel sa tanong. Lumuhod siya para maging kapantay ni Nathalia. Tinitigan niya ito sa mata, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at katapatan. Mahinang sagot niya. Ang sakit ni Theo ang nagbalik sa akin. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko na kinailangan pa siyang magkasakit para bumalik ako. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagsinungaling. Tama lahat ng galit mo, anak. Walang makakapagpabago sa nakaraan. Hayaan mo lang akong patunayan araw-araw na mali ako. Hayaan mo akong subukang maging tatay ninyo kahit huli na. Nakinig si Mai sa usapang iyon mula sa may pinto. Ang pag-amin ni Noel, ang kanyang katapatan, ay isang maliit na bitak na nabuo sa pader ng kanyang puso. Isang araw, habang natutulog si Theo, nagising ito at nakita si Noel na nagbabantay sa kanya. Ang bata, na medyo groggy pa, ay ngumiti at bumulong ng isang salita na yumanig sa mundo nilang dalawa. Daddy E. Nakita ni Mae ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Noel. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit huli na. Nakita na ni Mae. Sa sandaling iyon, ang galit na inipon niya sa loob ng 10 taon ay nagsimulang matunaw, napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, habag. Ang balitang nagpatibag ng tuluyan sa kanyang pader ay dumating hindi mula kay Noel, kundi mula sa balita. Isang gabi, habang nanonood ng TV sa lounge ng ospital, napanood niya sa isang business news segment, Noel E. Villa, resigns the C.E. Villa Corp. Sinasabi sa balita na ipinagbili niya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya. Ang perang nakuha niya ay inilagay niya sa isang trust fund para sa De Villa Legacy Academy at sa isang hiwalay na pondo para sa kinabukasan ng 4 na bata. Iniwan niya ang lahat. Ang yaman. Ang kapangyarihan. Ang pangalan. Pinili niya sila.
Nang gabing iyon, nang pumasok si Noel sa silid, naabutan niya si Mae nagising. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, tinitigan siya ni Mae nang walang galit. Bakit? Simpleng tanong niya. Alam ni Noel kung ano ang tinutukoy nito. Dahil wala nang mas importante pa, sagot niya. Ang mga gusali, ang pera wala lang pala ang mga yon. Isa lang ang legacy na gusto kong iwan, Mae. At sila yon. Lumipas ang mga buwan. Nakalabas na si Mateo sa ospital at unti-unti nang bumabalik ang kanyang lakas. Bumalik si Mae sa pagiging punong guro. Si Noel naman, tinanggap ang isang simpleng posisyon sa eskwelahan bilang Key Community Outreach Coordinator, isang trabahong siya mismo ang gumawa para laging mapalapit sa mga bata. Isang hapon, nakatayo si Mae sa bintana ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang playground. Nandoon si Noel, nakikipaghabulan sa 4 na bata. Ang tawanan nila ay umaabot hanggang sa kanyang kinaroroonan. Si Miggy ay tumatawa na ngayon ng malakas. Si Nathalia ay nakangiti na. Si Rian ay masayang-masaya. At si Theo, ang kanyang si Theo, ay tumatakbo na ulit. Isang kumpletong pamilya. Naramdaman niya ang presensya ni Noel sa kanyang likuran. Hindi na siya nagulat. Dahan-dahan siyang humarap dito. Mae, sabi ni Noel, ang boses ay puno ng respeto at isang pag-asang hindi nawawala. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo ang nakaraan. Alam kong hinding-hindi na mabubura ang sakit na naidulot ko. Tinitigan niya ito. Hinihiling ko lang, patuloy nito, na bigyan mo ako ng pagkakataong bumuo ng bagong umaga kasama kayo. Hindi sumagot si Mae. Tumingin siya sa labas, sa kanyang 4 na kayamanan na tumatawa sa ilalim ng araw. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Noel. Ang lalaking minsan nang dumurog sa kanyang puso, ngunit siya ring lalaking nagligtas sa buhay ng kanyang anak at dahan-dahang binubuo muli ang kanilang pamilya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi para sampalin ito. Hindi para itulak ito palayo. Inilahad niya ang kanyang palad. Naintindihan ni Noel. Dahan-dahan din niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Mae. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Mainit. Tama. Hindi pa ito ang katapusan na parang sa fairy tale. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwala na kailangang buin. Ngunit sa paghahawak kamay na iyon, sa ilalim ng sikat ng araw sa kanilang munting paaralan, alam nilang dalawa na ito na. Ito na ang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Mae at Noel, isang kwentong isinulat ng luha, itinayo ng pagsisisi, at binigkis ng walang katumbas na pagmamahal. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa unang araw na sinimulan kong isulat ang mga salitang ito, kasama ko kayo sa bawat patak ng luha ni Mae, sa bawat bigat ng pagsisisi ni Noel, at sa bawat tawa at takot ng kanilang 4 na anak. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang paglalakbay ni Mae at Noel, kundi naging paglalakbay din nating lahat. Sa pagsulat ng kwentong ito, nais kong iparating na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit ng nakaraan. Ito ay isang desisyon na bitawan ang bigat na dala ng galit upang bigyan ng puwang ang paghilom. Nais kong ipamalas ang walang kapantay na lakas ng isang ina, isang lakas na kayang tiisin ang lahat para sa kanyang mga anak. At higit sa lahat, nais kong ibahagi ang mensahe ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa mga pagkakamali, bagkus, ito ay nasusukat sa kakayahang bumangon, humingi ng tawad at magsimulang muli. Sana'y may mga aral at damdamin kayong napulot mula sa kwento ni Mae, Noel, Miggy, Nathalia, Mateo at Rian. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapumatak na eksena sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento. Ang inyong mga boses ay musika sa aking pandinig. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.